Isiniwalat ng dati umanong civilian intelligence agent na mag-amang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na inutusan siya ng mga tauhan ng OVP na maghatid ng milyong-milyong pisong pera sa iba't ibang personalidad. Ang detalye ng sinumpaan niyang salaysay sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa 5 pahinang affidavit na pirmado nitong November 29, 2025, sinabi ni Ramil Madriaga kung gaano sila kalapit kay dating Pangulong Duterte at sa anak nitong si Vice President Sara Duterte. Nagtrabaho raw siya sa mag-ama bilang civilian intelligence agent at naging tagahatid daw ni Vice President Sara ng milyong-milyong pisong cash para sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Nakakausap raw niya noon ng direkta ang mag-ama sa telepono at ang utos daw diretso rin sa kanya. Sa salaysay na notaryado, sinabi ni Madriaga na inutusan daw siya ni Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Lachica na mga tauhan umano ng OVP na maghatid ng mga duffel bag na may 33 hanggang 35 million pesos cash bawat isa. May hinatid din daw itong cash sa isang mayor ng Laguna, sa isang bahay sa Novaliches, Quezon City, sa Office of the Ombudsman, sa isang comedy bar sa Quezon City kung saan nakita niya ang spokesman noon ni Vice President Sara na si Attorney Reynaldo Monsayac na sumenyas daw sa kanyang dalhin ang pera sa taas. Nakausap namin ang abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. Sabi niya bago raw nabuo ang affidavit, ibinigay ni Madriaga kay Palad ang sulat kamay na salaysay. Nang tanungin kung paano nalaman ni Madriaga ang halaga ng pera na hinahatid niya. Hindi niya ma-describe yung yung itsura, pero sabi niya isang duffel bag na pwede kang pasok ng tao sa laki. Nasabi niya, pag punong-puno daw yon kaya maglaban ng mga 35 million yon. Sabi ko, bakit kung alam yung laman? Attorney, sanay na ako mag-deliver ng pera. Binubuksan ko minsan yan. Kaya tansyado ko na yung laman yan, kung 30, kung 35, matatansya ko na yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Reynald Monsayac na ang gawa-gawang kwento ni Madriaga katawa-tawa at hindi raw kapani-paniwala. Polluted source daw si Madriaga, hindi raw niya ito kilala at walang ugnayan sa isa't isa. Itinanggi rin ni Philippine Army Colonel Lachica na kilala niya, personal o professional si Madriaga. Hindi raw totoo ang sinasabi nito at handa siyang magbigay linaw sa anumang investigasyon. Sa litratong ito, pinakita ni Madriaga ang regalo raw sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Kung ganito siya ka-close sa mag-amang Duterte, bakit siya bumabaliktad ngayon? Sabi ng abogado ni Madriaga, minsang humingi ng tulong si Madriaga kay Sara Duterte sa kaso niya, pero di raw natulungan. Binisita pa nga raw si Madriaga ni Vice President Sara sa Camp Bagong Diwa, kung saan ito nakakulong dahil sa kasong kidnapping for ransom. Sakali man daw na sampahang muli ng impeachment complaint si Vice President Sara sa February 2026, pwede rin daw gamitin ang affidavit ng kliyente. Sa Pebrero, matatapos na ang 1-year ban para sa pagsampa ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Ayon sa abogado ni Madriaga, ay pinanotaryo nito ang salaysay para maisumite sa Ombudsman at na masimulan na raw ang fact-finding investigation. Inihayag din ni Madriaga na maghahain pa siya ng panibagong affidavit kaugnay umano sa OVP, sa asawa ni Vice President Sara at ilang pang mga opisyal na sangkot umano sa pamamahagi at paghahatid ng pera at mga kaugnay na usapin. Sinusubukan pa naming makuha ang mga pahayag kaugnay nito ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at iba pang mga nabanggit sa affidavit ni Madriaga.